DZGB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Petsa 1, Kanbulanin Mayo, taon 2025. Mapaabot kami sa Indo nin mga impormasyong maikinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapaligiran. Para sa inyong mga kahapotan, mag-apot sa station sa 480-5509 poon alas 11 sundo alas 12 ning pagkauto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadara kan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawis, Legazpi City. Kami sa Indo man na antabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan! Ang DENR Munyan! Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa Indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Munyan. Bilang pagselebrar kan 55th Earth Day 2025 na may temang Our Power, Our Planet, ang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Sipukot nagkondusir nin Information, Education and Communication o IEC campaign sa Barangay Karanan, Libmanan, Camarines Sur, day panhahaloy. Mga estudyante hali sa Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA Pili asin Pasacao Campus asin representantes kan Barangay Salvacion ang nag-atendir sa aktibidad. Apwera sa importansya kan Earth Day, pigdiskutir man kan mga personahes kan Senro Sipukot ang Republic Act 11038 o an Expanded National Integrated Protected Area System o INAIPAS Act of 2018 asin RA 9072 o an National Cave Resources Management and Protection Act. Sa paagi kan Proclamation No. 1481 Series of 2008, ang Abril 22 pigdeklarar bilang Philippines Earth Day. Ang selebrasyon na ini naglalaom na ipagirumdom ang importansya kan mga inisyatibong maprotektar asin masalbar kan sa tung planeta sa environmental degradation para sa sustainableng futuro kan maabot na henerasyon. Mientras tanto, matrayumfong naisagibo kan DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director Ored Francisco E. Emilia Jr. ang Second Integrated Regional Field Assessment and Validation System for ENR Management o IRISE kan opisina kan Abril 21 hasta 25, 2025 sa Rawis, Legazpi City. Pinanginota ni Policy and Planning Director Sherry Luis D. Leal ang paglibot sa gabos na opisina kan DENR Bicol asin mabusising pig-monitor asin validate ang performance asin implementasyon kan man lain-lain na programa, aktibidad asin proyekto kan opisina na may kinaaraman sa trusts and priorities kan DENR. Sa paagi kan field assessment and validation, laom na maasigurar ang pagsunod kan opisina sa mga operational standards asin ma-identifikar ang mga current asing emerging challenges. Tangari na mas mapakusog ang operational efficiency kan departamento sa pagtao nin serbisyo sa publiko.
Sa ibong nalado, nakatala ang isagibo kan DENR Bicol ang taunang Saringaya Awards, kung saan pigre-rekognisar ang mga individual, akadim, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na nagtaunin mga signifikanteng kontribusyon sa kapalibutan asin nagsirbing inspirasyon sa komunidad sa saindang pagprotehir, mantinir asin sustenir kan mga manlain-lain na programa para sa karahayan kan sa tung mga rekursos naturales. Sigon kay DNR Bicol Red Francisco Emilia Jr., ang Saringaya Awards na sa Bicol sana pigsasagibo may obheto na magtaunin onra sa mga espuersos asin kontribusyon kan mga Bicolano para sa kapalibutan. Sa ika-23 na taon kan selebrasyon nagigibuhon sa maabot na Hunyo 27, 2025. Ang search for nominees pigbuksan sa gabos na individual, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na may mga programa na daipigpondohan kan DENR, National Government Agency asin lokal na gobyerno. Ang Saringaya Awards nagpuon kan taon 2000 sa pangingenot kan mga dating namamayo kan DENR sa kamauwota na marekognisar kada selebrasyon kan Environment Month ang mga outstanding na personahes asin mga grupo na padagos na nagtatabang sa DENR sa paagi kan sa indang mga inisyatibo asin advokasya. Ang Saringaya sa Rooman na terminolohiya sa Bicol na ang ibig sabihon marambong o sagana ang kapalibutan na ideal para sa biodiversity asin balanse na ecosystem. Ang DNR Bicol padagos na pig-iingganyar ang publiko na makisumaro sa pagkonserbar asin protehir kan kapalibutan. Mientras tanto, sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon, pinagirumdom kan DENR Bicol ang striktong pagbabawal kan pagkaag o pagpako nin anuman na mga election campaign materials sa mga kahoy. Sigun kay Red Francisco Emilia Jr., ang mga campaign materials kaipuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections o COMELEC, ulitas saro ini sa nagkakausan nin destroso sa kondisyon kan mga kahoy asin direktang pagbalgar sa ley. Ang si Isay man na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawan ni nagkakanigong padusa sigon sa Presidential Decree 953 asin Republic Act 3571. Pagkakakulong sa laog nin 6 na bulan hasta 2 taon umulta sa kantidad na 500 sundo 5,000 asin parehas na pagkakakulong asin multa ang penalidad base sa PD 953. Ini ang katiriponan kan mga bareta sa andi DENR kunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, muyaming bation ang gabos na mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan sa muyang matibay na direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel C. Sopsop. Sa opisina po ni ARD for Management Services Ronel B. Astor, kay ARD for Special Concerns Adona P. Santiago, syempre po sa mga kaibahan ta dyan sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo E. Molina Jr. IV, asin sa EMB po sa pamamayo ni RD Maria Socorro A. Abu. Marhay na aga man po sa gabos na mga naghihiling sa satuyang FB Live asin paradangog kang DZGB. Sa Giraray, welcome po sa satuyang programang Kapalibutan ta at amanon ta hatod po sa Indo kan DENR Bicol. Asin sa aldaw po na ini na ika-1 kan Mayo pinag-oobserbaran ta ang selebrasyon kan Month of the Ocean. Ang kadagatan po buhay. Dailang po para sa mga sira kundi para man sa satuyang ekonomiya, sa turismo, klima asin pagkaon.
Sa satuyang rehiyon po digdi sa Bicol, dakulaon po ang papel kang kadagatan sa pang-oral daw tang pamumuhay. Pero ano po ba talaga ang estado kainingunyan? Ano ang pwede tang gibuhon na mga namamanwaan kan kinaban? Kaya po sa aldaw na ini maugmahon kita ta makakaibahan ta ang saro sa maigos asin matibay na personahe kan DENR. Siya po ang Land Management Officer 2, si Ma'am Lorna S. Haranilla. Good morning po, maraming na aldaw po, Ma'am Lorna. Maray na aldaw ma sa tuya yan or sa gabos na nagdadala ng programa na kapalitan ta. Maray Ayan. na aldaw. Maray na aldaw man po, Ma'am Lorna. Sabi ta po kasubago, May 1, makaskason ang panahon. Sabi ko kaka New Year pa sa naagari. Ang tiga-arapot ko pa lang sa mga guest kung ano ang si indang New Year's resolution. Pag iling ko po, Mayo na. As in, I am sure, excited man po ang satuyang mga kapwa government employees. Taaram ta, pag Mayo, may something na maabot sa satuyang mga government employees. Ano po, pag abot kang Mayo 15, ano daw po ini, aram ko po ang mga nasa isip kan sa tuyang mga government employees pero bako sana po iyan ang pigsiselebrar ta ngunya na bulan kang Mayo. Iyo man po ang pigaapod tang Month of the Ocean o iyo po ang pagselebrar ta kan sa tuyang mga kadagatan. Ma'am Lorna, nata po ba importante na iobserbar ta ining Month of the Ocean kada Mayo? Ano po ang kahalagahan kaini? Ano po ang obheto tanata kita tigtatawanan tang onraan sa tuyang mga kadagatan. Kayo Miss Joanne, napaka-importante ng pagsilibrar ang Month of the Ocean, lalo na tuwing buwan ng Mayo, lalong-lalo na ang month of May ay ang pinaka-peak season dito sa Pilipinas. So, ini napaka-maray na pagkakataon para sa mga direktang benepisyaryo ng mga karagatan para maipailing ninda ang sa mga inisyatibo sa pagprotekta, pagkukonserba sa mga kadagatan. Nabanggit mo nga, aramta ang importansya, ang kahalagahan ng kadagatan na pinagkukunan dam sa tuyang para sila, hinanap buhay, pagkaon. So, masyadong napaka-importante na kailangan din talagaan. And then, ang pagsilibrat pa ng Month of the Ocean, pinapataas ta ang kamalayan ng mga tao, lalo-lalo na yung mga parasira, yung mga direktang nakikinabang din, na maipaabot sa inda ang awareness ng kahalagahan kayo sa tuyang. Yun yan, kaya pagsisilibrar ang Month of the Ocean. Yan, salamat po Ma'am Lorna Salamat. ano sa imong kasimbagan kasi dakulaon ang papel kan sa tuyang kadagatan para sa pang-oral daw tang buhay dyan po kita nagkukuha kisira, kipagkaon. As in, yaon man po dyan ang sa tuyang mga coral reefs. Iyo po ini ang tahanan kang libo-libong species kang mga sira. As in, yaon din po dyan ang mga pawikan, ang dakulo na marine mammals and animals ang yaon po sa tuyang kadagatan. Kaya dapat na po ining protektaran as in tawanan tang highlight lalong-lalo na pag Mayo, aram ta na ang mga kaimanwata nagsiswimming ano po, nagbibirisita sa mga manlain-lain na kadagatan, bako sa nakadagatan, mga water bodies na eventually po konektado ini gabos ang agihan po ubaga ang pathway kan sa tuyang water bodies eventually maduman siya sa satuyang mga kadagatan kaya napaka-importante ini kaya po sa padigdisu pagiromdom kang DENR na ang mga basura ta po 'di ba kapag ang waterways paduman eventually sa satuyang kadagatan dapat man po ang satuyang mga basura iwasan ta na makalaog sa satuyang mga waterways sa mga estero, kanal, mga sapa asin ilog ta maabot at maabot ang giya paduman sa kadagatan. So Ma'am Lorna, since na nabanggita na ang selebrasyon ta manunungod sa Month of the Ocean. Igwa po ba kita na mga proyekto as in programa digdi sa DENR Bicol na implementar ta tangan ina makatabang sa pagprotektar as in konserbar kang sa tuyang mga kadagatan?
So, ang DENR Region 5, nag-implementar ng programa CMEM or the Coastal and Marine Ecosystems Management Program. National program ito na naglalayo na ma-manage ng maayos, address ang mga drivers o mga threats na nagpapababa kang talikwalidad ng sa tuyang mga kadagatan para sa future and present day at future na generation na maabot pa sa tuyang mission. So, digdi sa SICMEM, ito ang mga component, mga program components na kung saan gabos na mga programang ito para sa pagprotektar ng kasabay na sa tuyang mga kadagatan. So, sa mga components, ito MPA networking, kung saan ang mga network ang mga marine protected area para sa protection para sa proteksyon ng coastal habitats. Hindi man ang marine protected area network na ini sa mga bypass MPA na nagkakaroon ng mga networking, mga iba-ibang MPA networks, nagkakasarap sila para sa programa ng pagpangalaga ng marine protected area. Saro yan sa mga program. Ang sunod, ang biodiversity friendly enterprises, na kung saan dito naman ang programang ito, natawanan ng kabuhayan ang mga local communities para hindi bago-gabos na mga mapagkukunan nila ng kabuhayan manggagaling sa dagat. Natawanan sila ng mga livelihood programs, projects na hindi igabos na mga kayamanan ng dagat makukuha nila. Magayon ini ang Lorna na biodiversity friendly enterprises na tiga sabi mo sa Muya. Kasi last time narurumduman ko na nagkaigwa ka mong activity sa Ayala Mall. I believe na dinaraduman sa mga produkto kang sa tuyang mga partner na mga fisher folks, mga parasira, as in may nailingani kami ng mga sardinas, mga nakabote na mga goods na hali talaga na tig-harvest kan sa tuyang mga parasira sa kadagatan as hindi nara para ni sa tuyang mga consumers sa merkado as in sa mall siya kadigdi sa nabanggit mo ka so bago na si Mem naroromduman ko Ma'am Lor na paglaog ko sa DENR ang pinakainot ko na training na pinag-attendan si Mem na halos dakulo na ang pinag-agihan kang si Mem 10 taon na din ako sa DENR. So, ining si Mem na ini, 10 taon ko na din siyang nadadangog na nakakatabang sa satuyang mga parasira. Bako sa nasa parasira, kasi siya whole of society, whole of government approach na bako sa ng mga fisher folks, eventually gabos kita na nagbebenepisyo sa programang ini. Syempre aramta na sa CIMEP mababantayan din ang satuyang mga marine ecosystem arog po kang mga seagrass, ining mga mangroves ining mga bakawan, as in mga corals kasi di ba nagkakaigwa ka mong assessment MPA ba nga po duman marine protected area assessment na sa assessment ay iling ang baseline data kung pira pa ang satuyang mga rekursos naturales dyan sa kadagatan, nahihiling kong bastante ang satuyang mga resources na aram man po na gari nagkakaigwa ka mong accounting kang resources as in sa pagkakaigwa ka ini na baseline data dumanta na de-develop kung ano pa ang polisiya na kaipuhanan kang satuyang mga kaimanwa hali sa DENR. Iyo, tama ka, Miss Jo. Digdi Ma'am Lorna sa CIMEMP as in sa biodiversity friendly enterprise. Igwa pa po ba kita na mga programa na makakatabang pa po sa mga kaibahan ta sa komunidad? Nakikipag-collaborate din ang DENR sa mga
local government units, sa ibang mga organizations, sa mga ibang agencies, katulad ng Philippine Coast Guard, para sa uh, pagbantay kang sa tuyang mga karagatan, sa mga illegal activities, sa kauya ng mga Philippine Coast Guard sa mga nakaka-partner, nakakaibanan ng DNR para digdi. Diba, community engagement din, igwang ginigibo ang DNR ng mga SEP activities, mga social marketing and activities para maipaabot sa mga tao, lalong-lalo na sa mga coastal areas, ang tama na paggamit ng coastal and marine resources sa pangangalaga ng coastal ecosystems, mga coastal habitats, yun na nga nabanggit mo ng mga mangroves, seagrass, sa corals, napakahalaga kainin sa tuya na palibutan. Yan, magayon ining pighiras mo sa muya, Ma'am Lorna, na ang katuwang palan kang DENR Bicol sa pangangataman kan sa tuyang kadagatan, iyo po ang Philippine Coast Guard. Maraming salamat po. Siguro may mga nagdadangog sa tuya sa aldaw na ini. Ang pamunuan kang bilog na kairibahan ta dyan sa Philippine Coast Guard. Taaram ta po na di dakulaon ang saklaw kang DENR. Sabi ta nga ni from ridge to reef sa pinakatuktok kang sa tuyang mga kabundukan hanggang pinakairarom kang kadagatan, nasa mandato pa po iyan kang DENR. And ang katuwang tapo, di lalong-lalo na sa tuyang mga kadagatan, iyo po ang Philippine Coast Guard. Kaya nagpapasalamat kami sa mga partner agencies na daipong sawang nagtatabang sa DENR Bicol. Asin saro pa, duman sa pighiras ni Ma'am Lorna, ang tigaapod ng mga community engagements. Dapat po talaga mag-launch kita kay Joint Public Awareness Campaign, tangani na mas mapakusog ang pangataman sa kadagatan. Actualmente, bako sa na po, Ma'am Lorna, sa mga LGUs po, baga, mga NJs, pati din po ang mga eskwelahan, ang mga akadim sa ngunya. Very active po sinda sa pangataman. Actually, kapag nagkakaigwa po, aram ko po ang CDD, pirming nagkakaigwa ki mga coastal cleanups na mga activity na pirming katuwang ang satuyang mga kaakian, ang satuyang mga partner agencies, as in mga military, ano po. So, Ma'am Lorna, ano po ba ang maitatabang? Paano po ba nakakakooperar ang satuyang mga lokal na komunidad? Tangani na ining mga inisyatibo, ining mga advokasya kang DENR ay maisagibo ta po. Paano po ang partnership ta sa community? So, ang mga local communities nagpa-participate DNR efforts sa pag-preserve ng yung marine resources, marine systems. May mga coastal communities na nag-establish ng locally managed marine protected areas, LMM PA. Ito ay sa tulong ng LGUs, ng BIPOR, at ng DENR din. Itong mga locally managed marine protected areas na ito, nagpapatupad ito ng mga fishing practices na sustainable, tourism practices, saka habitat protection din. So, mas nagiging successful itong pag-establish ng mga protected area, mga locally managed area, dahil sa mga stakeholders, communities na nandoon, sila ang nagpabantay, sila ang nag-manage. So, talagang aram ninda, sila ang stakeholders, aram ninda kung ano ang halaga. So, meron din mga pagkakataon na ang mga local communities nakikilahok sa mga programa, pamahalaan sa coastal and marine protection. Halimbawa, pag-join nila sa mga activities, katulad ng nabanggit mo kanina, mga coastal clean-up, organize ng DNR, pero may sindang ready naman participate sa mga replanting, mga mangrove planting, pati na mga upland
participar din sila. Tapos nagpa-practice din sila ng proper waste disposal, parang sa kahaluyan na ng mga safe activity sa mga tataong edukasyon sa INDA ng proper waste disposal. Maski pa paano na aram na ninda kung paano ang waste disposal. Ini mga practices na ini naibitaran ta ang duman ng mga basura sa karagatan na nagpo-consume siya. Saro din sa ginagawa ng local communities para sa mga efforts ng DNR, ang pag-iwas or pagbabawas ng plastic or mga non-biodegradable. Iyan. Saro yan sa mga naiilinta na mga efforts din ng local communities para makatabang sa pag-manage na sa Magayon ining mga pighiras mo sa tuya, ma'am, sa mga kaimanwata, ma'am Lorna. Actually, ngunya ko lang ininadangog na igwa na palan talaga kitang locally managed marine protected areas na katuwang taang mga locals o mga kaimanwata duman mismo sa lugar na ito kang mga marine protected area na sinda na ang nagmamanage na mas aram ninda ang sitwasyon duman sa lugar na ito at the same time nai-engage ta ang sa tuyang mga fisher folks, ang mga people's organization na sinda mismo maging leaderes kan sa indang mga namamanwaan. Ano po kasi minsan mas may delegation din na nangyayari. Bako sa na po digdi sa mga local government units, igo po baga kitang tigaapod na devolution of powers. Garo arog man ka ito ang sistema na tawanan tang leadership ining sa tuyang mga local communities when it comes to managing po, pagmanihar ka ining mga marine protected area. Saro pa po, pigheras ni Ma'am Lorna na igwa po kitang mga tigheras niya su mga suggestions niya po sa tuyang mga kaimanwa na dapat po ang mga plastic, iwasan ta ang mga single-use plastics. Tama po ito na dapat igwa kitang mga tumblers, ang mga igwa kitang eco bags kapag nagdadara kita sa masaod kita. Dapat igwa kitang sustainably managed na mga pagdara ka ining mga pag-dispose ta kang mga plastic, dapat po igwa kitang sistema na susunodon. Arog po ka itong mga pigheras niya kasubago. Maputol po muna kita para sa satuyang commercial break. Tagirara. An oras hatod sa Indukang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Lemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Playtime for all your gaming needs. DENR Antabay. DENR Antabay. Ay Diyos, marhay na aga po sa tuyang mga paraan ta. Bayaon po kita sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta. Asin kung kasubago po na hinanyog po nindo at sa tuyang programang kapalibutan ta at amanon ta. Pinag-uurulayan ta ang manunungod sa selebrasyon ngunya na Mayo na pigaapod ta pong Month of the Ocean. Yaon po kita sa pagselebrar, pagtaong onra, pagtaong highlights sa tuyang mga kadagatan. Kaiba ta po ang saro sa maigos na personahe kang DENR si Ma'am Lorna Haranilla. Ma'am Lorna, kasubago po napag-ulayan ta kung ano ang obheto kang sa tuyang selebrasyon ng Month of the Ocean. Asin napag-urulayan ta din po ang mga partisipasyon kan sa tuyang mga lokal na komunidad kung paano sila makakatabang sa DENR Bicol asin makakatabang sa tuyang kapalibutan. Ma'am, sa ngunyan po, igwa po bang mga main challenges ang sa tuyang kadagatan na pigkakahampang ta? Asin kung igwa man po na mayor na challenge o kadipisilan o issue na pinagkakaampangan sa tuyong opisina, paano man po ini nare-resolbaran? Okay. Sa mga challenges na pigaatubang ng opisina,
sa pagmanihar ng sasayang kadagatan, saro na ang overfishing or illegal fishing activities sa tuyong mga kadagatan na aron pang padagos na maski pa anong effort, igwa pa rin ki Mami Rapira na illegal, gamit yung mga illegal na paraan ng panang dagat. Sa terming paggagamit ng illegal paraan ng pangisda, nagkukos ini ng degradation ng sayang coastal resources, yung mga coral reefs, and then nadideplete ang fish stocks sa yung mga dagatan. Paano po pala, Ma'am Lorna, ang overfishing? Igwa po bang parang measurement kung masasabi ta na sobra na ang sa imong kinuang sira sa dagat? Paano ta po masabi na di kita nagbabalgar duman sa igwa po bang fine line ang masabi mong sakto pa, sapat pa ang tigsira mo bilang sarong parasira? As in, paano siya masasabing overfishing na siya? Sa mga ano yan, sa mga municipal waters, pigabantayan yan before. Sa mga municipal waters, dapat mga municipal fishers lang ang nagsisira duman, ang mga commercial fishers nasa luwas ng municipal waters para ang mga parasira ng munisipyo dahil maraan sa indang kabuhayan. So, pigabantayan yan, pigamonitor ng before, ng ibang ahensya ng gobyerno, kung ano lang ang dapat na takupo ng mga sira. Tamang-tama ini, ma'am. Tamang-tama ini, ma'am, kasi sa mga susunod na po na episode kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanon Tama, i-interview ta din po ang BIFAR. So, abangan ta po ini na tangani na masusog ta ining tigsasabi tang bawal ang overfishing. Mas maipaliwanag man po sa tuya ang side kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasi dapat maaraman ta ini kung ano ba ang fine line na ma-define sa sarong parasira na sakto pa ang sa iyang tigkukua na resources. Maski ano pong sobra, maraot. Kaya dapat, tsaka Ma'am Lorna, parang aram ko may mga season na bawal ngayon magsira aki arab kainin na species. Apo, so mas maano ta iyan, mapag-urulayan ta. Abangan po ninyo sa mga susunod na episode kang programa ta. So Ma'am Lorna, aside po sa overfishing na nagkakausa kang degradation o pagkaraot kan sa tuyang mga coastal resources, coastal marine ecosystem, igwa pa po ba na mga challenges na pagkakahampangan sa tuyang departamento? Saro pa ang the area makontrol na ocean pollution. May mga marine debris na nakakaabot sa tuyang kadagatan. Inihali man sa ini sa mga kawaruan dito sa upland, plastics na mga gamit hindi mga non-biodegradable na ginagamit ng mga household, and then finally nakakabot sila sa dagat. Yan po ang nag-cause ng ocean or So, iyo, tama ka dyan, ma'am. Kasi, sabi ta nga ni Kasubago, maski anong itapok mo, eventually, maabot siya sa tuyang kadagatan. As in, ini ang nagkakausa kang polusyon sa tuyang ocean. Kaya sabi ta nga ni, ining mga microplastics, actually, nakukonsume po ini kan mga sira. As in, kita na mga tao, makaon kita ki mga sira. So, gari ang nangyayari, so tinapok ta na basura, nakabalik man sana po sa tuyang hawak ta, consume ta sa mga sira na nakakaon ka ining mga microplastic. So, ibitaran ta po ini, iwasan ta ang pagtapok ibasura sa bako designadong lugar. Dapat po sa mga MRF facility na igwa po kita dyan, arani sa mga lugar na sa indong jurisdiction. Ano po, aram ko, ang kada barangay may materials recovery facility na nagkakaigwa po kipagsegragar kang biodegradable, nabubulok po sa dain nabubulok sa mga hazardous waste as in recyclables, pati man po ang satuyang mga ining mga
raot na TV, raot na mga appliances, iba pa po ining classic waste, mga e-waste po ini na tigaapod ta. Data po siya pwedeng ipagsaralaksa na sa mga natural na waste na igwa po kita ta kung ini makaabot sa satuyang kadagatan, sabi ta nga ni po kasubago ang mga sira nakakakaon na po ki mga microplastics. And aside po duman, kapag nailing ta po baga su mga pawikan, minsan may na mga straw nakakalaog sa indang mga dungo o sa indang mga ngimot na nagkakausap bukan sa indang pagkagadan. So dapat po ining sa tuya mga pawikan, ang mga dugong bantayan taman po ang sa indang buhay sa gipinta po ining mga pawikan ta igwa po baga kitang pigaapod na batas ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kasabay po sa pangataman takang satuyang kadagatan, dapat po ang mga wildlife species na yaon duman sa satuyang kadagatan mapangatamaan taman po. So Ma'am Lorna, duwa na po ang naiheras mo sa muya ang overfishing, as in ining tigaapod tang ocean pollution. Igwa pa po ba na mga challenges na pigkakahampang sa ha? Hindi nangyayari mo niya na climate change. Mhm. Sabi ini sa mga challenges na pigkahampang ng satuyang gobyerno, lalo na hindi kayang climate change impact na ini ano yan saro sa mga epekto kayo ni sea level rise, yung taas ng level ng tubig, pagtaas ng temperatura, pag-init ng tubig, ocean acidification, itong mga bagay na ini nakakaraot ng sa tuyang kadagatan at sa mga habitats na rayaon yan, sa mga resources na yaon yan. Ang saro sa mga naapektuhan ang mga corals dahil sa climate change, dahil sa rising sea temperature na dahil ni coral bleaching or pamumutik ng mga corals na eventually nagagadan kung gapan. Iyo, ma'am. Yan, Hindi po na habitat loss. banggit mo na climate change, ano po, na nagkakausa kang pag-melt kang sa tuyang mga yelo, ano po, ang rising level kan sa tuyang kadagatan. Dahilan po ini sa nag-melt ang mga tubig, hali sa glaciers, as in ice sheets. Sobra na po, baga, mas nga idigdi sa Albay, nag-aabot na kita sa heat index ng 43 degrees Celsius. We could only imagine pag nagpainit ka dyan sa luwas, makakaprito ka na dyan, mainiton, ano po, dahilan sa nabanggit nga ni Ma'am Lorna kasubago, ang nagtataas ang sea level, nata po nagtataas ang sea level, dahilan po nagtuturunaw na ang mga yelo, ang mga glaciers, as in ice sheets. Kaso po, kapag nagtunaw ang satuyang mga yelo, may epekto din po ini sa satuyang kadagatan. Ano Ma'am Lorna, tigbanggit na nga ni Ma'am kaso bago na nagkakaigwang acidification, nagkakaigwa po kang pagkaraot din digdi sa mga breeding grounds kang mga sira, as in kapag nagtaas po masyado ang sa tuyang kadagatan, nadidisrupt man po ang mga coastal infrastructures, as in mga fishing communities, and nadidestroso po ang sa tuyang mga marine life. Kaya dapat po maiwasan din ining sobrang pag-init dahilan sa pag-melt kang sa tuyang mga glaciers. Pero digdi po Ma'am Lorna sa climate change, actually dakulaon siyang phenomenon na nangyayari. Bakusa na po ini sa pagtapok takang basura sa satuyang kadagatan, dakulon po na factors, kumbaga multifactorial siya. Kaya dapat sabi ta kasubago, ridge to reef din ang pag-approach ta digdi manunungod sa climate change. Ang pagtaman ta sa satuyang forest, dapat maiwasan taman po ang deforestation, ang satuyang pollution, mababawasan din po nakakakaos sa ini sa pagkaluho kan sa tuyang ozone layer na nakakadagdag pa po sa epekto kang climate change. So Ma'am Lorna, igwa pa po bang challenge o pinagkakahampang tang kadipisilan manunungod sa tuyang environment, sa tuyang kadagatan? So pa rin na sa mga challenges na pinakahampang ang habitat destruction,
dahil sa mga projects sa mga coastal areas. So, mga coastal development, mangrove reforestation, fishing methods, yan mga bagay na yan nakaka-contribute sa habitat loss. Yan ang mga nakakasira ng mga habitats. Habitats na. So, pati po pala sa mga kadagatan, nagkakaigwa kita ki mga habitat destruction. So, kung isipon ta, ma'am, sa kadagatan, ang habitat, kung sa inaka-istar ang mga sira, ang mga marine animals, mammals, iyo ining mga coral reefs ta. Ano po, so dapat, daita ini, ang nagiging sarong mayor na kausa kang pagkaraot kang coral reefs ta, mga tao man sana po, kita man sana ang kumbaga man-made destruction ang nangyayari, pero bako sa nangani po sa ang habitat destruction araw kiini, pwede din po siya maging force majeure on ang tigaapod ta po na acts of God. So ano po ini, pwedeng earthquake, igo din po kitang mga quakes sa tuyang kadagatan, as in kung digdin naman po sa may nagtutuga pa sa nanganing bulkan, igwa din po kita mga volcanic eruption sa irarom kan sa tuyang kadagatan. So nagkakausa din po ini kan pagkadestroso. Pero given na igwa po kita ki mga force majeure na pigaapod, kita po bilang mga tao iwasan ta ang makadestroso sa mga kabubuldan, sa mga kadagatan, sa tuyang mga coral reef. So siguro last question na po, Ma'am Lorna, ano po para po sa tuyang komunidad, paano po ba sinda makakatabang sa tuya na mga proyekto kang DENR bilang pong ordinaryong citizen? Kung ika po, Ma'am Lorna, kung bako ka taga DENR, sabiyon tang ordinary sa nakitang citizen o namamanwaan, paano po kita makakatabang sa konserbasyon kan sa tuyang kadagatan? So, mga ordinaryong Pilipino, makakapag-contribute din sa pangalaga sa pag-conserve ng kadagatan sa tuyang mga coastal resources. Siguro ay kukontribute nila ang pag-reduce ng plastic use. Yung nabanggit na yan kanina, na pwede man sana na maggamit ka ng mga alternatives na gamit. Iwasan na siguro ang gamit ng plastics. Ang plastic, yan na nga, dahil nalalapa, makakaabot yan sa dagat. Siguro, bring reusable bags na lang pag mag-market. Then, paggamit kang mga yung inuman ng tubig na Tumblers, mga tumblers. tumbler. Lagi tama man yan sinasabi pag may mga programang DNR, pag mga coastal cleanup, lagi tang sinasabi sa mga participants na dahil na maggamit magbakal kang mga bottled water, pero na lang tumbler para magamit. Siguro conserve water din. Conserve water para less water you use, the less wastewater na makakaabot sa tuyang mga kadagatan. Yan na, mag-participate sa mga programa kang gobyerno na halimbawa ang mga coastal cleanouts, ang mangrove replanting. Saka yan sa mga pwedeng dibuhon ka. Yan. Thank you po, Ma'am Lorna. Dakulon ang sa imong naihiras na mga inisyatiba kan DENR, mga dapat ang gibuhon bilang mga namamanwaan. Sabi nga ni Ma'am Lorna, iwasan ta ang mga single-use plastics. Dapat magtipid po kita kitubig. Aside sa makakatabang kita sa environment, nakabawas ba po kita sa bayadan ta sa water district? Ano po, yan ang saro sa pinaka-importanting mangyari, mabawasan ang mga bayadan sa pang-oral daw na buhay. Pero bago po Tsaka Miss Joanne, idagdag ko na rin educate and advocate. So, yan sa mga siguro kailangan pang kaistorya ko sa mga friends, sa family, paano sila makakatapang
sa pagprotekta ng sakuyang kadagatan. Family, friends, then use social media para may paabot itong ganitong program. Yan, gamiton Yun siguro. tada po ang satuyang mga social media. Siguro su mga kaakian ang tigagamit ni dangunyan TikTok, pag Facebook sabi kang sa kuyang aki, sagurang na nga iyan mama. Ma-agree po ba kamo din na ang Facebook sa mga tita and tito na po, ang sa mga kaakian ang tigagamit ng ngunyan, TikTok as in Instagram. So maski ano man po ang sa inyong preference, kung hain po kamong social media platform, kung yaon pa po kamo sa Friendster, pwede pa. Kung pwede pa man po. Basta sabi ni Ma'am Lorna Kasubago, mag-educate and advocate kita. Tangani na dapat baga po, igwa kitang tigsararo sa buhay ta, igwa lamang po kitang advokasya. Kung ang advokasya ta, ang pangatamanan ang sa tuyang environment, dapat igwa po kitang aksyon. Dahil po pwedeng puro sa nakita taram na, iyo matabang kita. Dapat po baga kita, mga man of action, bako sa na mga man of words. So, saro po digdi, so sabi ni Ma'am Lorna, na gamiton ta ang social media presence ta. Kung may mga followers po kamo dyan, gamiton po nindo ang si indong boses tangani na maka-impluwensya kamo kang mga followers nindo na naglilinig ako digdi sa coastal area na mag-iriba kamo sa kuya na makatabang kita bako po sa napag-ambog apod kayan si iba sabi pag sa social media feeling blessed na nagpapaibog actually iman po depende yan sa imong perspective sa buhay. Kung naibog ka, dapat gibuhon mo siyang dapat ma-inspire ka, to inspire dapat ang satuyang mantra na ako arog ka yan, may nailing akong friend ko na nag-post siya na nag-exercise. So ako naisip ko, maray man pala mag-exercise na tama, given, nagugururang na kita, di dapat mag-exercise po talaga kita. Giraarog din po kaini ang pagtabang sa DENR, pagtabang sa environment na nagtatanom siya kay mga kamatis sa background, sa backyard niya, nagtatanom siyang okra. Pwede na po ito, ang backyard gardening po, nakakatabang din iyan. Pwede po kitang mag-start small, di man po kita kaibuan magtanom na tulos kinara o mahogany, di pa man po, kung wala man kitang area sa satuyang harong, pwede po kita magpuon sa mga saradit na pananom, arog kaya na mga lettuce o ano pa ba ang tigtatanom, guyabano, medyo sadit ining kahoy, but ini po baga kaya tiga-abutam, pwede kitang magkaigwang ripple of change, maski tigsararo kitang tinanom na kamatis, pirang kamatis na iyan, di ko aram po ang populasyon kung pira kita digdi sa Albay, pero just imagine kung gabos kita magtanom sa satuyang harong, magkakaigwa kitang ripple of change, as in makakabawas po ini sa satuyang footprint, sa tuyang footprint digdi sa kinaaban, makakadagdag ini sa kalinigan kamparos. Ang mga tinanom po baga aramta na dyan kita nakakakuha ki oxygen, nag-filter din po yan kang sa tuyang mga paros. So kaya po piga inganyarmi ni Ma'am Lorna, nagabos po kita magtarabangan, sabi niya nga ni pwede tang gamiton ang social media, as in bako sa na po yan sa pang-oral daw tang buhay, gibuhon ta na po. So, Ma'am Lorna, maidudugang ka pa po? Siguro, banggitin ko na rin na ang mga activities ng DENR, mga na Mountain Ocean. Ano po ining mga So, iipumunta? month-long celebration week. So, ang kick-off activity ng MO ng Month of the Ocean, kakaibuan ni film showing, digwisi sa tuyang opisina, dyan sa DENR lobby. Nag-imbita po kami ng mga youths na halid dyan sa barangay Arimbay para po magdala ng screening ng film. Anong pelikula, ma'am, ang ipapailing? So, Kang DENR. ipapailing ni ang Moana 2. Moana. Ini, yan, related ini sa ocean climate change. Di may manundan ang mga aki, may manundan ang sa tuyang mga ka-employed, mga ka-opisina, sama sila sa mga
para na mag-attend po yan sa May 2. And then, kakaiba din ni MO Quiz B competition. Ito also Quiz B. yearly na pinigibukan DNR na pito-participaran ini kang DNR personnel from the field, our field offices, saka ng participants from different divisions po ng DNR. Kaiba ng naligdi ang EMB, ang MG. So ito gigibuhin sa May 8, hapon po yan, sa umaga, elimination round, and then Sige po. May 8 po ining quiz B. Sige, tatandaan ini kan sa tuyang mga kaakian. Dapat nagdangog na po kamo sa lecture ni Ma'am Lorna. Baka may maapot, hali digdi sa discussion ta na pirang points pa yan, magana na sa indong eskwelahan. Ano pa po, Ma'am Lorna, ang and then yung sasagibo? yearly na pigigibukan CDD kan DENR na pigi-spray halo kan ng CDD yung ano yan, DDFT trade fair. So magkakaiba uli ng trade fair digdi sa tuyang lobby, DNR lobby, nag-iimbita kami ng mga people's organization na assist kami DNR na may mga PFP, may mga products. Noarin po ini, Ma'am, na trade fair. So, gigibuhin din sa May 19 to 23. So, 1 week ini. So, ayan, may opening sa May 19, may ribbon cutting. Madara akong balon. Tangani may pambakal ako digdi, Ma'am, sa trade fair. And then, Dito. sa May 22 din, magkakaigwa ni outreach program. Ang sa tuyang opisina, ang napili ni na beneficiary na beneficiary, barangay Dapdap, Legazpi. Dapdap. So mga taga Dapdap po, magkakaigwa ki outreach activity. Sina Ma'am Lorna, ang DENR. Ano, Ma'am, ang itatawag? Mga kaakian. Sa mga kaakian. Mga 10 years old, ang pag-imbitaran ni. So, may mga programa na may mga lecture, may mga games, Ano na din siya, diretso IEC activity. Ano po, IEC. nangani na makaupod din ang sa tuyang mga kaakian. AAU yan sa and then, magkakaiba yung MO coordination para i-wrap up yung activities ng monthong celebration. Pero, to be determined pa ang venue saka ang date kasi parang Baysa na, Ma'am. I-announce ta digdi pag finalize na ang venue. Ikaw pa po, Ma'am? yan ang mga activities. So, yung gigibuhons. Oh, Sa yan, DNR. sabi ni Ma'am Lorna, ma-film showing, ma-iriling kita kimuwana. Si Maui at si Moana. Aram ko kaya, Ma'am, ang cast na nag-iling ako kayan. As in, magkakaigwa ki Quiz B para sa satuyang mga partner, kaiba ang satuyang partner agency, ang MGB, as in EMB, as in magkakaigwa po ki Trade Fair, outreach sa Dapdap, Barangay Dapdap. Hello po sa Indo dyan, dyan ang DENR sa May 22. Ano po? So, Ma'am Lorna, igwa ka po bang panghuling mensahe? May gusto ka po bang i-shout out o pasalamatan? Patingin ko na rin lang ang aming napaka-pait na Division Chief, Ma'am Marlene Francia, sa muyang PRD for Technical Services, si Premier Ranel Suksuk, Sefe, ang samuyang chief ng Coastal Resources Section, si Ma'am Rox Balaoro. Sangunyan po nasa Tagaytay Sinta. At sa gabos na mga taga-DNR na kadalan. So, hello, dapo sa Indo, mga taga-DNR, sa mga taga-CDD po, tig-greet po kamo ni Ma'am Lorna Haranilla. Thank you din po, Ma'am, sa imong chief na si Ma'am Marlene Francia sa pirmi pong pagsuporta sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amanan ta. And sa imo po, Ma'am, dakula po ang pasalamat mi kami digdi sa na namamanwaan kang RSIG sa satuyang
Regional Director din po, Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. sa 3. Nagpapasalamat po kami sa bilog na CDD sa pirming pagsuporta sa satuyang programa. And opo, sa gabos po na listeners, actually Ma'am Lorna, may nag-shot sa kuya ka, susarong aldaw lang na sabi niya, isave ko na ang number niya at pirmi man sa nadaa siya ma-chat sa satuyang programang Kapalibutan ta at Manatag. Thank you po sa suporta kang gabostang mga listeners. Kung wara po kamo, wara man din po kami kasi namamatian ni Permi ang suporta kang mga listeners ta. Dakulaon po ang pagpadaba mi sa Indo. And syempre dahil ang tangani na nagsiselebrar kita kang Month of the Ocean, pirmita pong rumdumon ang satuyang baybayon, ang satuyang mga kadagatan na ini po, dakula po ining yaman na dapat na pong pangatamanan, bako sana po para sa presente, kundi para pa po sa mga susunod na henerasyon. Sa Giraray po, nakaibahan ta si Ma'am Lorna Haranilla, asin ako man po si Joan Montecastro. Ini po ang satuyang naging programa, Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Kapalibutan ta at Tamanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Kung ikaw ay